Iginiit ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na napapanahon na para maghain ng Pilipinas ng panibagong arbitration case laban sa China. Sa gitna naman ng pagsasanay ng Philippine at US Coast Guard sa Lubang Island, may namata ang barko ng China. Balita hatid ni Chino Gaston. Sa kabila ng pang-water cannon, tuloy sa pag-usad ang rubber boat na ito. Pero hindi yan panibagong insidente ng pangaharas sa West Philippine Sea, kundi bahagi ng pagsasanay ng Philippine Coast Guard at US Coast Guard malapit sa Lubang Island sa Occidental Mindoro. Search and rescue at medical evacuation ang pinagtuunan ng pansin sa pagsasanay, kung saan kalahok ang USCG Cutter Wish at isa sa pinakamalaking barko ng PCG na BRP Melchora Aquino. Habang isinasagawa ang pagsasanay, lumapit ang China Coast Guard Vessel 5303, 15 nautical miles para magmasid. Sa huling monitoring ng PCG, umalis na ito patungo sa direksyon ng Palawan. It was reported that there is it came close to Lubang Island at a distance of 16 nautical miles. So that is also true in response to the incursive presence of the Chinese Coast Guard in Lubang Island. The Commandant of the Philippine Coast Guard, Admiral Ron Hilgavan, has also deployed the BRP Melchora Aquino. We show the flag by deploying our vessel, and then at the same time, see to it that they are going to depart. Kasing laki ng 97-meter BRP Melchora Aquino ang BRP Teresa Magbanwa na ilang buwan nang nakahimpil sa Sabina o Escoda Shoal. Nasa 600 metro ang layo ng Teresa Magbanwa sa tinaguriang monster ship ng China Coast Guard. So I would like to confirm the last image that I got from our Coast Guard personnel from 9701. The China Coast Guard monster ship remains to be inside the Escoda Shoal. It never departed and still anchored there. Then we also periodically challenge them over the radio, calling them out and telling them that they are within our exclusive economic zone and that they have to tell us what is their intention. Dati nang sinabi ng China na nananatili ang kanilang barko sa Escoda dahil sa hinalang magtatayo roon ng outpost ang Pilipinas. Ayon naman kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, panahon nang maghain ng panibagong arbitration case sa UNCLOS matapos kontrahin ng China ang hiling ng Pilipinas na mabigyan ng extended continental shelf sa West Philippine Sea. Joint patrols are one of the strongest enforcement measures of the arbitral award. They're telling China we can conduct these naval drills, aerial drills, because these waters constitute the exclusive economic zone of the Philippines in accordance with the arbitral award. In the exclusive economic zone under UNCLOS, so that is the strongest enforcement so far. 8 taon mula nang lumabas ang arbitral award noong 2016, hindi pa rin ito kinikilala ng China. Isa sa nakikitang paraan para pagtibayin ito, ang Philippine Maritime Zones Bill na pirma na lang ng Pangulo ang kailangan para maisabatas. Itatakda nito ang hangganan ng maritime zones ng Pilipinas at mga karapatan ng bansa sa loob nito. Sinama natin yung sa Palawan, sinama natin yung sa Philippine Rice. Maliwanag yung karapatan natin kung saan yung ating boundary, maliwanag yun na may batas tayo na kung saan tayo pwedeng maglayag, pwedeng mangisda. With that act, we're also now laying the groundwork for improving our law enforcement within these maritime zones. Dati nang tinutulan ng China ang naturang panukala dahil kasama nila rito ang inaangkin din nilang Panatag Shoal at Spratlys. Sabi ngayon ng Chinese Foreign Ministry, ang suportado nila direktang pag-uusap sa pagitan ng China at Pilipinas. Kaugnay ito sa napaulat na arrangement on improving Philippines-China maritime communication mechanisms na kinumpirma ng ating Department of Foreign Affairs. Magbibigay daan ito sa iba't ibang paraan para makapag-usap ang dalawang bansa pagdating sa maritime issues. Pwede sa pamamagitan ng mga kinatawang itatakda ng kanilang mga leader sa pamamagitan ng DFA at Ministry of Foreign Affairs ng China hanggang sa level ng Foreign Minister at Vice Foreign Minister at sa pamamagitan ng kanilang Coast Guard. Nakikipag-ugnayan ng DFA sa China para sa guidelines nito. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.